Praise the Lord. Isang magandang umaga po no sa inyong lahat. At siyempre, ah, Happy New Year po. Ayan. Happy po ba ang ating New Year? Ayan. Happy po no sapagkat eto po tayo nag-exist. Kaya dapat nga yung unang araw ng linggo talaga no ng bagong taon ay dapat ilaan lang talaga natin sa Diyos at tayo ay magpasalamat sa kanyang kabutihan sa buhay natin po. Bagaman sabi nga ay marami tayong mga napagdaanan na mga pagsubok, mga hamon, naandun pa rin yung katapatan sa atin ng Diyos. Nandun pa rin na ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa atin pong buhay. Amen? Totoo po, no? Kaya doon sa ating kinanta, di ba? Sa lahat ng panahon, talagang Diyos ba siya sa atin sa lahat ng panahon? O baka naman panapanahon lang? ano? Sabi, dapat sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Ano? Kahit sa panahon ng paghihirap, panahon ng pagpapala, panahon ng pagtitiis, panahon ng kasaganahan, ano po. So dapat hindi nagbabago yung ating pananalig sa Diyos. Siya ay Diyos pa rin natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, mga kapatid. Parang si lang si Job, di ba? Nung panahon na siya ay pinagpapala, Diyos niya pa rin ang Diyos. Nung panahon na siya ay naghirap, Diyos niya pa rin ang Diyos. So, ibig sabihin, si Job hindi nagbago. Dahil alam niya na ang Diyos ay hindi naman din nagbabago sa atin. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, sabi nga ng Hebrews, di ba? Jesus yesterday, today, and tomorrow. Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, hindi nagbabago ang Panginoong Yesus. Talagang yung tao lang ang nagbabago. Yung awit natin, ay sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Kaya dapat ganun po yung ating attitude. Hindi pagka yung maganda lang ang buhay natin, pag masarap lang yung buhay natin, pag maganda yung kalagayan natin, pero pagka tayo may mga pinagdadaanan, parang hindi na natin siya Diyos sa ating buhay. Kaya dapat hindi tayo nananatili. Yung nananatili, hindi tayo nagbabago doon sa ating pananalig sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Welcome pala natin si Maki. Tama ba? Ha? Mati? Mati, si Mati. Yan po si Mati. Welcome ka Mati sa Jesus First. Siya po kasama ni Osang. Welcome ka, Mati, sa Jesus First Christian Ministries. First time ka lang ba maka-attend sa ganito? Naka-attend ka na? Saan? Ha? First time? Naka-attend na rin siya sa... Magpatuloy ka lang, Mati, sa pagdalo, sa gawaing pagsamba natin pag-araw ng linggo, Ang Jesus First Christian Ministries, ay hindi yan relihiyon o nagtataas ng relihiyon. Kundi pangalan lang yan ng church. Pangalan lang ng church para merong pagkakakilanlan, Pero hindi yung pangalan ng church o hindi yan relihiyon na itinataas natin. Kundi ang ating tinataas dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, pagka itinaas natin ang pangalan ng Panginoon, yung mga tao ay dadalhin niya sa paanan ng Diyos. Sapagat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkakamit ng tunay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa, pagbabalik loob, at pagsunod sa ating Panginoong Yesus.
ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil siya lang talaga ang daan patungo sa kaligtasan. Hindi yung sekta o grupo o reliyon kaya, kundi si Kristo. Kaya kay Kristo, nakasalalay at siya yung ating sandigan sa ating pong kaligtasan. Amen? Kaya tayo po ay patuloy na magtiwala at manalig lamang sa ating Panginoong Hesus. So tayo po'y dadako na sa atin pong pag-aaral at pagbubulay ng mga salita ng ating Panginoon. Looking for device. Ayan. Ayaw. Sige po. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako na sa atin pong pag-aaral. At dito tayo magsisimula sa talatang ito ng sinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. So atin pong basahin yung nakasaad po dito. Simula lang po to. 1, 2, 3, sabi rito. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang aming paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano po? So sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, kaya't sabing ganon, hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Sabi pong ganon, Sabi diyan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sabing ganon, mga kapatid. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na sabihin niya na kahit humihina ang aming katawang lupa? Tumatanda. Tumatanda tayo, mga kapatid. Hindi po tayo pabata. Lahat po tayo ay patanda. Yung iba ayaw aminin eh. Alam niyo po ba na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay tumanda? Dahil hindi po lahat tumatanda. Isang pribilehiyo po yun na minsan tinatanggihan ng iba o ng marami. Blessing po yun. Pag ikay tumanda, blessing po yun. Dahil humaba ang iyong buhay. Mga kapatid. Siyempre, taon-taon tumatanda po tayo, mga kapatid. Talagang hindi po natin maiiwasan yon. Pero ang maganda po kay Apostol Pablo, sabi niya, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sabi pong ganon. Ano naman pong ibig sabihin nun? Nagmamature, mga kapatid, spiritually. Dapat tayo po habang tumatanda sa pananampalataya, tayo po dapat ay nagmamature. Hindi nagiging yun. Ang linaw po nun. Si Apostol Pablo, yun po yung nangyayari, yung nararanasan niya, sa kanyang buhay. Bilang mananampalataya, bilang tagapaglingkod, bilang mga alagad, ng ating Panginoon. So kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat
habang tayo'y tumatagal sa pananampalataya, dapat, lalo pang ang nagmamature tayo, tumitibay tayo, lumalakas tayo, nagpapatuloy tayo doon sa ating pananalig sa Panginoon habang tayo'y tumatagal. Ay wag naman mangyari mga kapatid na habang tumatagal tayo sa pananampalataya, para tayong paurong ng paurong imbis na pasulong. Dapat mas nagiging tayo, yung halimbawa tayo, modelo tayo ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Po lang ito mga kapatid. Sa bagay, hindi naman ito yung natin. Sabi, ang bahagya at panandali, ang kapigati, ang dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So meron talaga, na tayong pagdaraanan. Ay pag binasa po natin yung mga kasamahan niyan, isineshare ni Paul kung ano yung mga pinagdaanan niya o pinagdadaanan nila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pag binasa natin yan, doon sa mga unang mga verse, kaya kahit na nagdaraan siya, pinagdadaanan po nila yon, kahit napakahirap, nagtitiis sila, minsan nabibingit yung buhay nila sa kamatayan. Sabi niya, kahit na siya habang tumatanda, ay patuloy naman na lumalakas. Lumalago yung kanyang espiritu. Ang sabi pa nga, araw-araw. Hindi pa nga taon-taon mga kapatid? Yung iba, nung nagtagal sa Panginoon, nawala. Yung iba, yung iba naman na nagtatagal sa Panginoon, lalo naman parang humihina. Sa kanilang pananampalataya. Samantalang si Apostol Pablo, ang sabi niya, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Yun yung problema minsan sa atin mga kapatid. Pagka ang pag-asa natin sa buhay ay dun sa mga bagay na nakikita. Kasi ang isang tinutukoy ni Apostol Pablo dyan, yung mga inaasahan niya sa buhay. Kaya alam niyo yung dahilan minsan ng panlalamig, nung paglayo sa pananampalataya o kaya pagtalikod, sapagkat kapag tayo po yung focus natin ay sa mga bagay na nakikita. Mga kapatid. Kaya yung iba, di ba, kahit na halimbawa araw ng Panginoon, araw ng pagsamba, araw na dapat magpasalamat tayo sa Panginoon, mas nag-i-enjoy sila doon. Sa mga bagay na nakikita. Mas binibigyan nila at pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na yun. Pero pag naunawaan po natin mga kapatid, yung ating talagang inaasam, ay magtatapat po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po dyan, sumulong tayo. Hindi si So basahin po natin to na sabay-sabay, 1, 2, 3. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Totoo po yun, May kalayaan na yung mananampalataya na makapasok doon sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil walang ibang paraan para yung tao ay makapag-connect sa Diyos maliban sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya nga yung daan, siya yung buhay, siya yung tagapamagitan natin sa Ama. Kaya yung mga mananampalataya ay meron ng ang tawag doon? Yung access. Makakapasok ka na doon sa tinatawag na dakong kabanal-banalan. Samantalang, di ba, doon sa lumang tipan, ang nakakapasok lang doon sa tabernakulo, doon sa dakong kabanal-banalan, ay yung high priest.
Pero yung ibang mga tao, magbibigay lang sila ng handog. Uy, tapos, yun lang high priest ang makakapasok doon. Biruin niyo yun. Pero nung ang Panginoong Yesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, yung mga mananampalataya, ay may access na. Biruin mo yun. Makakahiling ka, makakapanalangin ka, makakalapit ka sa Diyos nang may kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Hindi katulad noon, ang dami mong pagdadaanan. Tapos tamad ka pang manalangin. Tapos tamad ka pang maglaan ng oras, Tapos tamad ka pang magsimba, Tamad ka pang dumalo sa mga ganitong mga gawain, sa ganire, no? Mabuti pa doon sa mga pag-i-enjoy. Lagi kang naroroon. Anong ibig sabihin nun? Mas mahal mo pa yata yun. Di ba? Mas mahal pa natin halimbawa yung mga ganun. Wag naman mga kapatid. Napakalaya na natin. Sabi, tayo'y may isang dakilang saserdote. Ang Panginoong Hesus na. Hindi na yung tao. Hindi na yung high priest. Hindi yung mga saserdote noon. Yung mga pari noon. Noon, dadaan ka pa saan? Sa mga pare. Ngayon, marami pa rin dumadaan sa mga pari. Di ba? Kaya sabi diyan, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig at ng ating katawan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So yan po yung dapat nating pagsikapan. Dapat dito po tayo umalagwa, Dito po tayo lumago, dito po tayo umunlad. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Amen? Magpatuloy tayo. Sa ating paglilingkod, sa Diyos. Sabi po dyan, ang aklat ng Hebreo ay nasulat sa mga Kristiyanong napipinto o malapit nang tumalikod sa kanilang pananampalataya at pagbalik sa dati nilang paniniwala. Pinaliwanag ng sumulat na higit ang kanilang paniniwalang Kristiyano laban sa Judaismo o yung pong pagsunod sa kautusan ni Moises. Iba po kasi yung pananampalatayang Kristiyano doon sa tinatawag na Judaism o yung reliyon ng mga Hudyo. Pinayuhan sila na manatili sa Panginoong Yesus na pinakunong saserdote at higit sa lahat ng sino mang personalidad na kinikilala nila. Kasi di ba ang mga Hudyo noon, talagang kinikilala nila yung mga ninununo ng mga kilalang kilala noon, di ba? Sila Moises, sila Joshua, si Abraham, sila David, mga ganon, po. Kaya nga pinagmamalaki po ng mga Hudyo yung mga yan Pero mas higit ang ating Panginoong Yesus sa kanilang lahat. Bagaman binanggit po yung mga bayani ng pananampalataya sa aklat ng Hebreo, pag binasa natin, di ba? Pero pinakahigit ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, kasama sa mga payong ito, ang pwedeng maging bunga ng pagtalikod sa pananampalataya. Sa ating pag-aaralan ngayon, ang sumulat ay nagtuturo tungkol kung paano sila magpapatuloy o susulong sa kanilang pananampalataya at maiiwasan ang pag-urong sa kanilang pakikibaka sa buhay na may pananalig sa Diyos. Kalakip ng pagsunod. Ating aralin po yung Hebrews 10:19-39 at matuto tayo na magpatuloy, sumulong at manatiling masigla ang ating buhay pananampalataya sa Panginoon. Ano nga po ba yung dapat gawin natin upang patuloy tayong umunlad
at lumago, yung ating buhay Kristiyano. Kasi yung iba po, marami pong nangyayaring ganun. Habang tumatagal yung mga mananampalataya, parang paurong, hindi pa sulong, mga kapatid. Parang nagiging immature, imbis na mag-mature. Hindi na nagpapagamit, imbis na gamitin yung buhay nila para sa ating Panginoon. Parang umihina, imbis na maging matatag. Yung iba tumatalikod nga imbis na magpatuloy. Kaya nga po binabalaan itong mga Kristiyanong ito na mga Hebreo, mga kapatid. So ano yung dapat nating gawin upang umunlad at lumago yung ating buhay Kristiyano? Una po, manatili tayo sa pananalig. Manatili po tayo sa pananalig. Kaya sabi po rito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Kaya kung naging matibay yung pananalig mo noon sa nagdaang taon, dapat mas tibayan po natin yung ating pananalig ngayon, mga kapatid. Kung paano naging mainit yung paglilingkod mo noon sa ating Panginoon, dapat mas maging mainit po tayo ngayon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen! Dapat patuloy po tayong sumigla sa atin pong pananampalataya. Hindi yung habang tumatagal parang nanlalamig na. Imbis na lalong umiinit, mga kapatid. Dapat atin pong sabi nga ating pasiglahin, painitin pa ngayong taon yung atin pong pananalig at paglilingkod sa Panginoon. Dapat ating paypayan. Para maglihab, magbaga ng husto. Paypayan mo ng paypayan. Ganun po yung dapat nating gawin. Hindi yung titigil ka lang basta. Pag sinabing paypayan, ay dapat gawin mo yung nararapat para po yung ating pananampalataya ay talagang nagbabaga. Amen? Ay napakahalaga po, mga kapatid. Hindi po basta na lang tayo lalago, hindi po basta na lang tayo sisigla, hindi po yan basta mangyayari lang. Hindi lang basta tayo aalagwa sa pananampalataya kung wala tayong gagawin. Sasabihin mo lang na, ay basta ako pastor, ma-attend ako ganon, basta ako pastor, nagpe-pray naman ako. Ay hindi po basta mangyayari ng ganon lamang yon, mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon, lumago tayo, lumalim tayo, mag-ugat tayo sa pananampalataya para tayo maging matatag. Amen? Kaya nga sabi, magpakatibay Sabing ganun. Sabi diyan, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Diyos. Sinabi yung matibay. So, ibig sabihin, kinakailangan mo talaga magpakatatag. Kailangan natin magpakatatag. Lalo po ngayon sa panahon natin, di ba? Napakaraming mga dahilan kung bakit yung ating pananampalataya ay na yung humihina, nanlalamig, yung ating pananampalataya nasisira, nananamlay. Bagay, sabi nga ng ating Panginoong Yesus, lalaganap ang kasamaan at ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Sabi pong gano'n. Kaya yung dapat mananampalataya, hindi ganon. Bagaman, lumalaganap yung kasamaan, lumalala yung sanlibutan, dapat naman mas lalong umiinit at tumitibay yung ating pananalig sa Diyos. Amen po, mga kapatid? Hindi tayo dapat magpa-apekto. Mabuhay tayo sa pananalig sa Diyos.
Huwag po sa mga bagay na nakikita natin, kundi doon sa mga pangako at sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya pagka yung connection mo sa Panginoong Jesus, ay lang yung paminsan-minsan lang, tapos naaalala, di ba? Paminsan-minsan lang naaalala, hindi talaga yung yung talagang consistent yung ating ginagawa para sa Kanya. Sabi diyan, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? May nasasayang ba sa ating mga paglilingkod? May nasasayang ba sa ating mga paghihirap? Hindi po yun masasayang, mga kapatid. Lahat po yun ay ibinibilang ng Diyos doon sa ating ginagawa para sa Kanya. Tandaan po natin na tayo po ay hatulan ayon sa ating mga ginawa at ginagawa pa at mga gagawin pa. Pero ang encouragement, sabing ganyan, magpakatatag tayo. Huwag tayong matinag. Sa halip, ang sabi pa, maging masipag kayo sa paglilingkod. Sabing ganun. Hindi, habang tumatagal, parang iba, tinatamad na. Habang tumatagal, yung iba, imbis na lumakas, humihina na. Samantalang sabi nga ni Apostol Pablo, bagaman humihina ang aking katawan, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu araw-araw. Kaya dapat yung mga mananampalataya, laging masigla, laging may kasipagan, laging masipag sa kanyang mga ginagawa, sa ating mga ginagawang paglilingkod. Kaya nga po tayo binigyan ng ng mga kakayanan para ipaglingkod natin sa Panginoon. At sabi diyan, lumago tayo sa ating pananalig. Huwag lumayo o lumalayo. Dapat lumago. Mga kapatid, kaya sabi diyan, mga kapatid, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Mga kapatid, ingatan ninyong waging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Kita nyo? Pwede pa bang mangyari na yung mga nanampalataya na tumalikod pa? Pwede pa ba? Pwede pa talaga. Bakit? Bakit pwede? Meron kasi tayong meron tayong kapasyahan. Tandaan po natin meron tayong kapasyahang manalig, magpatuloy sa pananalig. Meron din tayong kapasyahang hindi magpatuloy sa pananalig. Meron tayong kapasyahan na mamuhay sa kabanalan. Meron din tayong kapasyahan na mamuhay sa kasalanan. Meron tayong pagpapasya na sumunod sa Panginoon. Meron din tayong pagpapasya na hindi tayo sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pwedeng sasabihin ng katulad na itinuturo ng iba, hindi pastor, basta naligtas ka na, hindi ka na mapapahamak. Ay mga kapatid, ano ito? Ano ito? Nakatulad ng tinuturo ng iba, yung once saved, always saved. Yung once na naligtas ka na, lagi ka nang ligtas. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Sapagkat si Kristo, yung kaligtasan. Paano mawawala si Kristo? Sino nawawala? Yung tao. Si Lucifer nga, andun na sa langit Binagsak pa secure naman siya doon sa langit.
Anong ginawa niya? Si Eva at Adan, secure po dun sa Garden of Eden. Anong ginawa niya? Nakinig siya saan? Sa kaaway, hindi sa Diyos. Ngayon, ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Amen. Diligtas na tayo, no? Nanalig tayo sa Panginoon. Kumikilala na tayo sa Kanya. Ngayon, dahil naandito pa tayo sa lupa, meron pa bang mga tukso rito? Meron bang pagsubok? Laganap pa rin ba ang kasamaan? Nandito tayo sa lupa eh. Kaya nga doon sa ating tinatalakay, di ba, manatili tayo sa pananalig. Paano gagawin natin yun? Magpakatibay tayo. Magpakatatag tayo. Mag-ingat tayo. Ang dami kong mababasa natin na ganun po, no? Yung mga sinasabi ng ating Panginoon o ng salita ng Diyos. Kaya nga ito, babalato eh. Mga kapatid, sino mag-iingat? Tayo. Ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sino tumatalikod? Ang Diyos laging naandyan. Ang Panginoon laging naandyan eh. Ang problema, yung tao ang tumatalikod. Sa halip, ang sabi, magtulungan kayo araw-araw. Anong gagawin daw natin? Anong gagawin natin? I-encourage natin yung bawat isa. Sabi pong ganon. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Pwede pa rin ba tayong madaya? Kung tayo'y magpapadaya. Ang mahirap kung tayo ang Di ba, mas mahirap yun. Dahil hindi ka na kailangan dayain. Bakit? Mandaraya ka na eh. Pagka ganon. Ayan sabi, sapagkat tayong lahat, tingnan niyo po, sabay-sabay, basahin po natin. 1, 2, 3. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Sumunod, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo unang sumampalataya. Naalala ko nung bago pa lang tayo sa pananampalataya, kahit anong pigil sa atin minsan nung mga tao nasa paligid natin talagang aatin at aatin kahit anong gawing pigil. Pagka yung bago ka sa pananampalataya, tapos talagang yung naunawaan mo, yung kaligtasan tinanggap mo, ay talaga namang ang sigla-sigla mo, ang init-init mo, talagang halos gusto mo, hindi ka na umuwi, na andun ka lagi sa church, ang gusto mo, lagi nakikipag-chismisan doon sa sharing, ganon, nakipag-fellowship, di ba? Doon sa mga kapatiran, di ba? Tapos nung tumatagal, hindi mo na ako aatin. Kasi maglalaba ako. Di ba yung mga ganun, hindi mo na ako maatin. May lagnat ako. May lagnat yata ako. Di ba yung mga ganun? Okay, hindi mo na aatin. Sa mga panahon. Di ba? Yung mga ganon. Yung parang bumababaw ka na, samantalang nagsimula ka sa pananampalataya, halos walang makapigil sa'yo. Kahit na usig-usigin ka pa, at kung ano-ano pinagsasabi ng mga mama mo, papa mo, o kung sino man sa paligid mo. Pero ngayon, yung iba, parang nahihiya na nahihiya na sa doon sa mga taong nasa paligid niya, imbis na mahiya siya sa Diyos. Ang pinapakinggan niya yung sinasabi ng tao. Pero yung sinasabi ng Diyos, parang wala na. Yun yung masaklap. Kaya pala sabi diyan din sa Hebrews, kaya nga, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Yan yung yung mga Kristiyanong Hebreo,
Yung iba parang tumitigas na sila. Kaya nga binabalaan sila eh. Mga kapatid, ingatan yung wag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya. Ibig sabihin nun, tumigas ka na. Tumigas na mukha mo. Tigas na puso mo. Tigas na lang ulo mo. Di ba? Hindi. Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. Di ka na nakikinig. Ano? Kaya nawawalan ka na ng pananalig. Dahil hindi ka na sumusunod. Yun po yung nangyayari. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatili tayong matatag hanggang wakas. Sabi po hanggang wakas kailangan manatili tayong matatag sa pananampalataya. Sabi, ang ating pananalig na ating pinakita nung tayo unang sumampalataya. So yan po yung una mga kapatid. Ano po? Na ang sabi dito sa ating tinatalakay, yung ano po yung dapat gawin upang umunlad at lumago yung ating buhay Kristiyano. Una po, manatili sa pananalig. Ikalawa, ano po yung dapat gawin upang umunlad at lumago sa ating buhay Kristiyano? Manatili sa inaasam. Yung atin pong pag-asa. Kaya sabi po dyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ay, hindi lang pala sa pananampalataya. Kundi ang sabi, magpakatatag din tayo dun sa ating mga inaasam. Dun sa ating mga inaasahan. Ang sabi, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Kaya pagka alam nyo po, hindi tayo malimit nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagbubulay, hindi po tayo nagninilay-nilay, hindi tayo nag-aaral. Alam nyo, minsan yung mga pag-asa na meron tayo, lalo-lalo na yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, pag nalilimutan natin, yun yung nagiging dahilan kung bakit nanlalamig yung ating pananampalataya. Opo. Pagka nawawala na tayo ng pag-asa, pagka hindi na natin, parang lumalabo na, yung ating pagtanaw dun sa ating hinaharap na dapat ay ating makamtan. Yun yung nagiging problema, mga kapatid. Kaya karamihan na nanlalamig sa pagpapatuloy at pagsasagawa ng ating pananampalataya ay inuugnay sa kakulangan ng ating pag-asa. Marami po yung guilty dahil sa kababawan ng pagtanaw sa kanilang pananampalataya. Ito yung dahilan kung bakit marami ang tumatangkilik sa mahinang klaseng ebanghelyo na ipinapangaral ngayon. Maraming ebanghelyo ngayon na pinapangaral na iniaakma na lang sa mga pag-asang mababaw sa buhay ng tao ngayon. Tandaan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, di ba? Na ang sabi niyang ganon, sapagkat ang aming paningin, ano po? Ano yung susunod? Ay nakatuon. Nakatuon, sabi ganon sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi mo ganon. Sapagkat ang aming paningin, ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Mga kapatid. Kaya pagka yung tao, di ba, yung focus niya, yung pagkabisi niya ay sa mga bagay talaga na nakikita, talagang parang babaliwalain niya na habang tumatagal yung mga bagay na hindi nakikita. Kahit sa Christian. Pagka tayo po ay yung naapektuhan na rin
sabi nga ng sanlibutan. Di ba? Yung buhay natin, parang inaano lang natin. Yung inilalaan na lang natin sa mga bagay dito sa mundo. Pero hindi po dapat. Kasi yun po yung nakakasira ng ating pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya sabi diyan, yung iba, iniaakma na lang sa mga pag-asang mababaw sa buhay ng tao ngayon, katulad ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, at nakasentro na lang sa sarili. Ang tao pa naman ngayon, mga self-centered, selfish. Walang ginawa kundi Di ba? Tapos, lahat ng mga ginagawa niya, puro merong naman, pati sa CR, di ba? Ngayon ganun eh. Lahat ng anggulo, lahat ng puntaan, lahat ng ginagawa, puro yung sarili niya ang inaano. Wala. Yung hindi ka man lang makabasa ng tungkol sa Diyos, yung mag-post ng mga puro lang. Sa sarili. Tayo pa naman mga kapatid, mababasa yung ating isip, puso, yung ating pagkatao doon sa ating mga pinopost. Niwala po kayo mga kapatid. Lumalabas po yun sa ating mga sinasabi, di ba? Yung ating mga iniisip, lumalabas yun. Yung ating nasa puso. Ano yung ating mga pinopost. Ngayon, pagkahalimbawa, yung mga makakakita doon, makakabasa doon, magaling mag-analyze. Yung marunong magbasa, ang daling husgahan na, ano to? Ano tong taong to? Chismosa to. Di ba? Makasarili to. Hindi, madali pong yung tao. Mga kapatid, lumalabas po kasi yun sa lahat ng ating mga galaw, kilos, mababasa po yung tao. So ano yung dapat nating asamin sa buhay? Ayan. Una, sa mabuti at nananatiling yamang nakalaan para sa nananalig. Ano sabi ng salita ng Diyos? Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo agawan ng ari-arian. Sapagkat, alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. So, ang binabanggit po, nung sumulat, yung inaasahan, dapat natin, yung ating dapat pag-asa talaga sa buhay, ay hindi yung mga bagay dito, kundi yung sinabi po rito, sapagkat alam ninyong higit na mabuti. Mabuti rin naman, kung meron tayong ganito, ganyan. Pero ang sabi, higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. So, merong nakalaan ang Diyos para sa atin. Kaya lang, hindi yung mga kayamanan dito. Ang Panginoong Yesus nga, mga turo, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito. O, di ba? Hindi rin sinabi ng Panginoon, pag nanalig kayo sa akin, yayaman kayo. Walang ganun. O, puro kabaliktaran ang tinuturo ng Panginoong Yesus. Si Apostol Pablo, mayaman nga yan Sikat nga yan, kilala niya. Pero ang sabi niya, subalit, itinuring kong basura ang lahat ng bagay. Makamtan ko lamang yung higit na mahalaga. Ano yun? Ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Minahal ba ni Pablo yung pagiging pariseyon niya, yung pagiging sikat siya, ginagalang nga siya ng tao Nire-respeto siya ng tao Yumuyukod sa kanya yung tao
Dahil Pariseo siya eh. Abogado siya. Pero sabi niya, itinuring ko ng basura lahat yon bilang kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakilala sa Panginoong Yesus. So hindi niya yun pinahalagahan sa buhay. Ang pinahalaga niyang higit ay yung pagkakilala, yung pagsunod, at maisagawa niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Kasi alam niya na meron siyang inaasahan na tunay na kayamanan na higit na mabuti kaysa mga bagay na nakikita sa sanlibutan ito. Ano pa po? Ang sabi diyan? Sabi, sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yun po yung dapat nating inaasam palagi eh. Oo. Sabi diyan, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi magluluwat at ang paparito ay darating. Dapat yan po yung ating inaasam. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa sikreto ko, kaya gusto kong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, ito yung inaasahan natin. Kailangan maunawaan nating mabuti, yung dapat na inaasahan natin. Kasi tayo mga kapatid, di ba, minsan nadadala tayo ng sanlibutan na kung ano yung kanilang pananaw, kung ano yung kanilang prinsipyo. Minsan pag hindi tayo nag-iingat, nagagaya tayo sa kanila. Kaya kung minsan, ating yung ating sarili, anong tawag diyan? Ating kino-compare. Lord, bakit ganun? Anak mo naman ako. Bakit sila merong ganito? Ako wala. Lord, bakit ganun? Sumusunod naman ako sa iyo. Bakit sila sa sama yumayaman? Ako ito. Di ba minsan kino-compare natin yung ating sarili? Mga kapatid, huwag ganun. Huwag ganun po yung ating attitude. Dapat po, ang maging pananaw natin ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ni Apostol Pablo, isa-isip nyo yung mga bagay na panglangit, hindi yung mga bagay na pang lupa. Sinabi ng Panginoon, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Huwag dito sa lupa. Sinabi ni Pablo, ang aming paningin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita. So dapat pagbulayan po natin 'yon. Pagnilayan po natin 'yon. Ano ba yung ibig sabihin nito? Bakit ganito yung magkakaparehas lang sinasabi ng Panginoon, ng mga apostol, ng mga turo? Kaya dapat yung higit na ating asahan, hindi po, yung mga bagay dito sa sanlibutan. Kasi lahat ng bagay na kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Pangako niya yun eh. Anong gagawin natin ngayon? Di tayo po ay sumunod sa Kanya at umasa tayo sa ating Panginoon, lalong higit, yung mga kayamanan, na panglangit. At sabi diyan, yung pagdating ng ating Panginoon at sabi diyan sa ipinangakong gantimpala. May pinangakong gantimpala ang Panginoon. Kaya nga doon sa ating di ba doon sa ating, naalala niyo yung atin pong anniversary? Ano po yung ating doon? Team? Ha? Press on. Patulad pa rin ito Di ba mga kapatid? Magpatuloy tayo. Lumago tayo. Sumulong tayo mga kapatid. Ano po? Kaya nga po hindi pa ganap kasi nga po, hindi pa natin natatanggap yung gantimpala. Yung ating natatanggap na gantimpala dito, mga bonus na lang ng Panginoon sa atin yon. Pero meron talagang gantimpala. Sabing gano'n ni Apostol Pablo? Na, hindi maikukumpara
sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya nga po ipinangako niya ano? Ano sabi diyan? Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos. Naku, talagang laging binabanggit, yung huwag mawala ng pananalig sa Diyos. Hindi tayo dapat mawala doon sa ating pananalig. Ang sabi, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Mga kapatid, gusto ba nating matanggap yung gantimpala? Gusto ba nating matanggap? Ay, wag po tayong mawawala ng pananalig. Wag tayong tatalikod. Magpatuloy po tayo. Magpakatatag tayo. Magpakatibay tayo. Magpakasigla tayo sa ating paglilingkod. Ay siyempre, yung tatanggap lang ng gantimpala, yung nakarating. Tama hindi? Ay, tandaan natin, ang pananampalataya po ay tulad sa race. Kaya sabi ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Natapos ba ni Pablo? Diba? Namatay siyang naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag namang matulad tayo, Halimbawa, katulad kay Solomon. Nung una, puring-puri siya ng Diyos dahil sa kanyang mga ginagawa. Nagtagal, di ba? Tinalikuran niya ang Diyos. Nag-asawa ng 1,000. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Basahin po natin yon. Mga kapatid, si Solomon, pinili pa ng Diyos yun. Tanong ko, tayo ba pinili ng Diyos? Pinili ba tayo ng Diyos? Kahit pinili na tayo ng Diyos, kung hindi tayo susunod, magpapatuloy, magiging matatag, pwede pa rin tayong mapahamak. Kaya laging paulit-ulit. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Dapat hanggang sa hangganan. Magpatuloy po tayo, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Amen po mga kapatid. Ayan, So purihin po ang ating Panginoon para maaga po tayo. Salamat sa ating Diyos. Tayo po ba ay napaalalahanan? Ito po ay babala rin sa atin, upang tayo ay patuloy na magpakatatag at mag-ingat po sa ating buhay pananampalataya. Tayo po'y patuloy na magsikap na sumunod sa ating Panginoon. So tayo po ay dadako na at magpapatuloy sa atin pong gawain.